Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa panibago nating aralin ngayong araw? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Ngayong linggo ay tatalakayin natin ang sinaunang kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Pagtutuunan natin ng pansin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga sinaunang kabiasnan sa Timog Silangang Asya at ang tungkol sa mainland origin hypothesis ni Peter Bellwood. Para sa ating pagbabalik-aral, magbigay ng dalawang katangiang karaniwang makikita sa yamang tao ng Timog Silangang Asya batay sa pananampalataya, kultura, at estruktura ng pamilya. Maaari mong i-comment ang iyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Dahil sa patuloy na pagsasaliksik ng mga siyentipiko sa iba't ibang bahagi ng Afrika, unti-unting napunan ng kasagutan ang mga tanong tungkol sa pandarayuhan ng mga tao sa labas ng Afrika. Bakasin sa mapa ang ginawang pandarayuhan ng tao mula sa Afrika. Saang mga lupain sa Asya nakarating ang sinaunang tao? Sino ang kinikilalang Java man? Ano sa iyong palagay ang dahilan at nandayuhan ang sinaunang tao? Ang mga antropologo ay gumagawa ng pagsusuri at pag-aaral tungkol sa pinagmulan ng tao. Sa pag-aaral na ito, sila ay nakabubuo ng mga teorya na siyang pinagbabatayan ng mga pag-aaral ng iba pang bagay na may kinalaman sa mga taong naninirahan sa isang rehiyon. Tunghayan natin ang ilan sa mga teoryang nakaimpluwensya sa pag-aaral ng mga teorya tungkol sa migrasyon ng tao sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Ang Austronesian ay tumutukoy sa pangkat ng populasyong matatagpuan sa Timog Silangang Asya o Oceania na nagwiwika o may isa sa mga ninuno na nagsasalita ng wikang Austronesian. Bukod sa mga Polynesian ng Oceania, ang mga Austronesian ay binubuo ng mga katutubong Taiwanese, malaking pangkat etniko ng East Timor, Indonesia at Malaysia. Marami na ring teorya ang nagpapalagay na ang mga Austronesian ang pinagmulan ng populasyon ng Pilipinas. Ang ilang pangunahing tagapagtaguyod ng ideyang ito ay sina Peter Bellwood, profesor ng arkeolohiya at antropolohiya sa Australian National University. Ang out of Taiwan hypothesis ni Bellwood ay nakabatay sa lingwistikong pagkakahawig ng tao sa rehiyon. Ipinalalagay ni Bellwood na sa pagitan ng 4,500 at 2,000 BCE, ang paglilinang ng agrikultura sa China ay maaaring nagbunsod ng pang-aapi na nagtulak sa mga tao na mandayuhan sa Taiwan. Ipinalalagay rin niya na ang mga taong ito ay maaaring nakapaglinang na ng sariling wika na tinawag niyang Proto-Austronesian. Tinawag ni Bellwood na Malayo-Polynesian ang lahat ng wikang nalinang sa labas ng Taiwan. Ang pinakamalawak at kilalang wikang Malayo-Polynesian ay ang Ilocano, Tagalog at Cebuano sa Pilipinas, Malay, Sudanese, Javanese, Balinese, Toba Batak at iba pa sa Indonesia. Dahil sa malawakang migrasyong ito, sinasabing ang pamilya ng wikang Austronesian ang may pinakamalawak na distribusyon ng wika sa daigdig. Ito ay batay sa geographical na populasyong kabilang sa pamilya ng wikang ito. Ipinagpapalagay ni Bellwood na ang mga Pilipino ay angkan ng mga Austronesian na nanatili sa Pilipinas habang iba naman ay nandayuhan patimog, pagkatapos ay pasilangan at pakanluran. Ang unang nanahan sa Pilipinas, ayon kay Bellwood,
ay ang nagtatag ng pundasyon ng populasyon sa bansa na dumami at umunlad. Ang pangkat ng taong nagwiwika ng Austronesian ang sinasabing nagdala ng kulturang Neolithic sa Pilipinas. Ibig sabihin, dinala ng mga ito ang kanilang kaalaman sa agrikultura, tradisyon, teknolohiya gaya ng pagtatatu, pagkinis ng kagamitan, pagpapalayok, kasanayan sa paggawa ng mga bahay na tiyakad, pag-ukit ng jade, wetland agriculture, at gawaing pagpinta sa bato. Sa kanila rin nagmula ang paghahayupan at paraan ng pagtatanim na maaring dala rin nila sa panahon ng kanilang migrasyon. Ayon naman sa mga historiador, mula 6000 BCE hanggang 5000 BCE, ang pangkat ng mga Indonesian at Malaysian ay dumating sa mga pulo ng Pilipinas at unang nanirahan sa bansa, dala ang kanilang sariling kultura, tradisyon at ang wikang Austronesian. Dahil nga sa isang kapuluan na binubuo ng 7,641 pulo, hindi katakataka na ang maraming Pilipino sa bawat pamayanan ay nakalinang ng kani-kanilang wika o dialekto. Gayunpaman, Filipino pa rin ang wika sa malaking bahagi ng bansa at itinuturing na wikang pambansa o opisyal na wika sa bansa. Ang Filipino ang tanggap na uri ng wikang Tagalog na may impluwensya ng iba pang wika ng mga rehiyong Austronesian. Sa kasalukuyan, mayroong 120 hanggang 187 na uri ng wika sa Pilipinas. Lahat ng wikang ito, maliban sa Chabacano na batay sa wikang Espanyol, ay nabibilang sa pamilya ng wikang Austronesian. Masasabi rin na ang wikang Austronesian ang gulugod ng wikang Filipino. Sa kabila ng pagsanib ng impluwensyang kultural ng mga kolonyalistang kanluranin, ang mga wika pa rin na nagmula sa mga ninunong Malay ang may pinakamalakas na impluwensya sa paghubog sa kakaiba, magkakaiba, mayaman, at patuloy na yumayabong na wikang Filipino hanggang sa kasalukuyan. Ipagpapatuloy natin sa susunod na linggo ang ating talakayan. Para sa inyong gawain, ilarawan ang kalinangang dala ng mga Austronesian sa Pilipinas at sa kabuoang rehiyon. Gawin ito sa pamamagitan ng isang karikatura na ilalagay sa isang long bond paper. Batid kong marami kayong natutunan sa ating aralin. Para sa tuloy-tuloy na kaalaman, ay inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na talakayan, paalam!